Sabat sila mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah Source of the Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At muli, nagsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong hapong ito. At tayo po ay nakatutok ngayon sa araw ng kapahingan kung saan ang ating Panginoon patuloy na nag-aanyaya sa lahat ng tao. Hindi lang po sa mananampalataya. Ito po ay para sa lahat ng tao na kanyang nilang na siya mismo nagsabi, ang Panginoong Yeshua, sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpuhan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. So kasama po ito, kailangan pala nagpapahinga din yung kaluluwa natin. For 1 week, abala tayo sa kanya-kanyang mga trabaho, hanap buhay, abala tayo sa mga kanya-kanyang gawain, yet one day lang hiningi sa atin ng Panginoon, which is hindi para sa Kanya, kundi para sa atin na tayo ay magpahinga, bigyan ng pagkakataon ang katawan na ma-refresh, at ito yung pagpapahinga na kapiling ng ating Panginoon. At sinabi rin sa kautusan na binanggit ni Joshua 1:8, sabi niya, hindi dapat mahiwalay sa inyong bibig. At ang pagkakasabi dito ay, ang aklat ng kautusan ay hindi dapat mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulayan ito araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Nandito yung sikreto ng magkaroon tayo ng mapayapa at magandang buhay, na kahit nakakaranas tayo ng kanya-kanyang problema, hindi naman naaalis yun sa atin mga suliranin. And yet, pag tayo po ay nasa Panginoon, lahat po yan ay baliwala. Kapagkat hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, tuloy siya nakadamay, lalo na sa mga taong masunurin at tumatalima sa kanyang mga salita. Ayan po. At ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Season sa kabilang linya from Shabbat Light of Messiah Ministries Canada. Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay, so ang ating pong Torah portion ngayon ay nakatutok sa Deuteronomy chapter 26, verse 1 hanggang chapter 29, verse 8. At ito po ay may pamagat na kitabo. Hebrew word na ibig sabihin, then it shall be. Ano ba sa Tagalog yung Brad? At ito ay mangyayari. And then, ito po ay mababasa, hinahalaw po itong title natin, halaw sa verse 1 ng Deuteronomy 26 na nagpapahayag dito na, sabi nga, in words na, when you enter. When you come in. When you come in. It begins with the laws regarding first fruits and tithe. Babanggitin po natin dito. Papaliwanag sa atin ni Brother Richard tungkol sa first fruits, sa tithing, at ganun po nagdi-discuss ng covenant renewal na kahit pala tayo nakakalimot o napapalayo sa Panginoon, pwede pa rin tayong hanggat buhay. Meron tayong pag-asang makapag-renew ng covenant with nakasama ating Panginoon. At kung saan, ito po ay nag-recite po dito si Moses tungkol sa mga blessings na nakagaranti sa Israel kapag sila po ay susunod sa obedience, and warning at mga sumpa kapag hindi po susundin yung covenant na yon. Alamin natin kung ano yung covenant, bakit tinawag itong covenant, at ano yung, sabi niya, para do itong kasal, covenant of marriage. At bago ang mga kapahayagan sa Torah portion natin ngayon, ay hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo para maihayag
at mapag-usapan, mapagbulay-bulayan ng inyong salita, ang parsya kitabo. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maihayag at manahan sa puso ng mga kapatiran, mga ah, makakapakinig nitong mensahe, itong usapang ito, na ito ay magbunga ah, ng magagandang gawa na ikalulugod ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming programa, pagpalain niyo po ang inyong salita na ito ay maging blessing sa amin at sa mga nakapaligid sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. O, Mm. parsya kitabo, no? Ito'y Wow. ah, pag yung bow kasi, yung word na bow o tavo is Bravo. o come here, parang ganun, or come in. Yung bow itself, parang Parang tuloy kayo. pwedeng Tuloy go, po kayo. pwedeng come. Depende Mm. sa context. Pero yung kitabo, when you come in. So more on ganun, ano. Ang very interesting dito, Sister Deb, ano? Kasi hindi, nung hinati-hati ang parsya ng mga sages, um, yung buong Torah para mabasa sa isang taon, ang lumalabas na itong pang 50th na parsya, ito rin yung time na patungkol sa pagpunta ng Israel sa Promised Land. So, Mm. kaya ang pinag-uusapan dito, when you come into the Promised Land, no? Um, what is interesting about this ay ito ay pang 50th na Torah portion, pang 50, no? Ngayon, ang pagpasok ng Israel, kasi remember, ito ay si Moses, mamamatay na ito siya eh. Ito yung mga huling araw na lang niya ito eh. Ngayon, after that, move na sila sa papuntang Canaan, ano, sa Promised Land. Ngayon, um, tamang-tama yun, Sister Deb, ay 50th Jubilee. Mm. Mula nung create, ibig sabihin ng Jubilee, 50th year. Every one Jubilee is 50 years. Pang 50 na Jubilee from the time ni Adam. Mm. Ngayon, ang what is interesting about 50, ito'y freedom. So yung Jubilee, ito yung time na kung saan yung land ay mafi-free, yung mga debts, mga prisoners, yung mga ganun, ano, mafi-free. So, ang land ay na-free o sa 50th Jubilee from yung mga evil na Canaanites, no? Ang mga Israelites naman ay na-free sa kanilang bondage. At ngayon, this time, free na talaga sila kasi magkakaroon na sila ng sarili nilang lupa, no? Ngayon, itong freedom na to ay may characteristic siya. Ang isa sa mga commandments na inutos ng Panginoon na hindi na-implement sa panahon ni Moses ay itong first fruit. Yung first fruit ay utos na gagawin lang pagdating nila sa Promised Land. Yan ang utos. Katulad din ng isang utos na kailangan magtayo sila ng house of God o yung temple sa place na dinetermina ng Panginoon, which is yung Mount Moriah, yung Temple Mount. Na pwede lang gawin, siyempre, pag nakapasok na sila ng Israel. Yun ang ano ron, ano, ng Canaan. So, kaya very interesting, pang 50th parsya, 50th din na Jubilee itong pagpasok nila na gano'n, which talks about freedom. Ano. Dito, sa Deuteronomy chapter 26 verse 1 to 11, dito ay pinapakita ang first fruit. Ano. Declaration ito ng gratitude for God's deliverance and provision. Ngayon, ang first fruit sa mga maraming mga simbahan ay more on cash grab. Sorry, pero
First fruit niyo ibigay niyo yung mga first na salary niyo, yan ang tithes niyo, yan ang bibigay Mm. niyo, ganun. Hindi po ganun 'yon. Ang first fruit is patungkol sa mga Sa harvest. harvest, no? Hindi Mm. sasabihin nila sa sweldo rin yan. Kung ibibigay na ng Hindi po. tao, okay, ganito no. Gusto kong intindihin natin paano ba binibigay ang first fruit. Ang first fruit ay ganito, bawat puno, maraming bunga yan, pero bago pa lang bumunga, kung ano yung unang umusbong, Unang-unang Muslim. inaano na nila yun, minamark nila. Ito may ribbon na ito yung first fruit, no? So bawat puno merong isang bunga na pagkukunan. Ngayon, ganun din yung first sheaf. So ibig sabihin hindi lahat ng harvest, Sister Deb, ano? Kasi yung Mm. sinasabi, buong sweldo mo ibigay mo sa Panginoon. Ibibigay sa church. Yung unang sweldo. Wala nang sweldo First yung fruit tao. ba yun? Kaya ang nangyayari, nagigilty ngayon Pag, yung tao, dapat ibibigay ko sa Panginoon. oh, Piling tuloy niya, ninakawan niya Panginoon. So, oh, kumbaga napagsasamantalahan ang membro dahil tapos ginagamit ang salita ng syempre, Panginoon. kailangan naman din niyang mabuhay. May Maling, utang siya, may pamasahe, may ano. Paano niya bibigay yung buong sweldo niya? Di ba? Kasi first mm, fruit eh. Hindi po ganun yun, no? Tsaka ito'y every year. So, ibig sabihin, every year ka magbibigay ng yung buong isang buwang sweldo mo o isang linggo sweldo mo. Hindi po ganun yan, ano? mm. Wag naman ganun. Ituro natin ang tama, no? Usually, Brad, yung unang sweldo pag nakapasok sa trabaho, yung unang sweldo, buong buo ibibigay sa church. Mali yun. Mm. Okay lang yun kung may provision ka na, ano, bukang loob sa'yo, meron kang pang Oo, pero kain sa wag lang pamilya mo. first Pero kung fruit. yung iuutos yun, yung Mm. i-require at kukonsensyahin, hindi po tama Oo, yun. conscience. Out Oo, of conscience, kaya oo, na hindi, ibibigay. hindi, mali po yun. Di ba, Brad, ayaw din ng Panginoon yung giving na napipilitan ka lang o dahil nagigilty ka. Hindi, kasi dapat unang-una yan, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, dapat tama yung understanding mo ng giving. Yes, Hindi, tama yung hindi pwede yung, understanding. ano dapat for example, minsan, out of your own, parang dahil, Panginoon, nangako ako. Kaya dapat wag na lang mangangako eh. Pag unang trabaho, mabigyan mo lang ng trabaho, ay yung unang sweldo ko ibibigay ko sa'yo. Sabi ng Panginoon, mas maigi pa wag ka na lang mangako. Humingi ka na lang, Panginoon, bigyan mo akong trabaho, Mm, please. Wag ka mm, na mangako kasi pag nangako ka tapos di mo nagawa, kasi hindi mo rin kaya, no? Mahirap 'yon. So turuan natin ang mga kapatiran na hindi naman maging ganun. So, ito, pwede ka magbigay galing sa loob mo yung kaya mm. mo. Out of your abundance, hindi out of your nothingness, ano? Pero pwede pa magbigay yung walang-wala ka na talaga tapos ibibigay mo pa. As long as you can do that sa loob mo, nang walang nagsasabi sa'yo. Kasi minsan sinasabi sa pulpito, yung sinasabi sa ano, parang ito, ganito, first fruit, ganun. Mali po yun. Mm. Pero kung ikaw, out of your own like love for God, walang nagsasabi sa iyo, talaga gusto ko ibigay ito sa Panginoon. Then that's between you and God, no? Mm. Pero yung mga mga nagtuturo sa pulpito na babanggitin yung mga ganyan, mga ang unang sweldo ibibigay mo sa Panginoon. Huwag ganon. Kasi hindi dapat yan, no? Actually, Ituro hindi yan natin ang sa tama. Panginoon. Oh, ha? Sa church yun nagpupunta, hindi man talaga para sa Ayun Panginoon. nga, yun nga problema ron, ano. So, anyways, ang dito na makikita natin na pag nung pinipresent mo ito, declaration mo ito ng gratitude ng deliverance mo, ng salvation mo, no? Sa kanang provision ng Panginoon. Sa James chapter 1 verse 17 to 18, sinasabi dito na every good and perfect gift comes from above, no? Mm. Ang ibig sabihin nito, lahat ng mga mabubuti, nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng kita, nagkaroon ka ng sideline, nagkaroon kang whatever na na-receive mo, lahat ng magagandang bagay galing sa Panginoon. Blessing. Yung Sa mga blessing. sakit, mga mga kabalasan, mga kung ano man yan, pag hindi maganda, hindi galing sa Panginoon yon, no? Pag Mm. sinabi, ang Panginoon naman is under control niya lahat siya,
hindi nagbibigay ang Panginoon ng masama. Minsan inaalaw niya for Yes, oo. inaalaw niya pero hindi galing For sa kanya. some reason. Inaalaw lang Yes. niya. One, dahil Hindi sa siya. oo, yung isa it could be dahil sa may kasalanan ka. May kasalanan tayo, no? May mensahe siya na gusto yung makita mo. Pangalawa is it could be a testing. Tinetesting tayo, no? Para ipakita kung ano tayo. Pangatlo, para matrain tayo na huwag tayong maging masyadong mapagmahal sa mundo. Yung mga ganun. Maraming bagay, maraming reason. Pero in Ah, any case, one big example niyan yung nangyari kay Job. kay Job, oo. So, Yeah, kay Job. yun, kay Job ay hindi galing sa Panginoon yun. Inalaw niya. Ilaw Pumayag lang ang yun. Panginoon. Inalaw niya, sige. Pero hindi galing sa kanya. Hindi sa kanya nag-originate Yes. yung ano na yon, no? However, ang punishment katulad ng later on ano, even ang punishment ng ano sa Great Tribulation for example, makikita natin na ito ay galing sa kalaban for the most part. Yung towards the Mm. end na lang ang galing sa Panginoon talaga eh. Yung punishment niya, pinapanis na niya yung ano yung mga followers ng beast ng Antichrist. So pero yung mga iba doon, karamihan is galing sa kalaban, no? Hindi talaga galing sa Panginoon mismo, no? So yun ano. Ngayon, anong practical application natin dito? Dapat lagi tayong ano, maging mapagpasalamat, no? Um, ibibigay Mm. natin ang una at ang pinaka-best sa Panginoon na ina-acknowledge natin na siya ang source talaga ng lahat ng bagay, no? So, yun. Again, kung out of the out of your love for God ay gusto mo magbigay ng anything, even buong sweldo mo, even buong buhay mo, the whole thing, bahay mo, as long as galing sa iyo 'yon at walang nag-ano sa iyo, walang nag-iintay sa iyo na oh, you will magkakaroon ka ng mas marami pang blessing pag binigay mo 'yan. Ang pagbibigay po ng first fruit is not about getting blessing. Hindi po ito para magkaroon tayo ng blessing. Mm. Para Ito, ibalik. Ibalik sa atin. ang pagbigay ng first fruit ay dahil nabigyan ka na ng blessing. May abundance. Babalik. Kaya nga may fruit na eh. May sobra ka. Oo, sobra. Tandaan natin, ulitin ko ito, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi sila ni-require magbigay ng first fruit nung wala pa sila sa land. Wala pa. Mm. Ano na ibibigay? Wala namang sila maitanim sa disyerto. Di ba? So, yun, ano. So, nung nasa disyerto yung mga Israelites, hindi pa nila na, hindi pa sa kanila inuutos yung first fruit. Inutos sa kanila, pero gagawin lang nila pag nakapasok na sila sa land. Alam Yes. pa rin nila, inulit na lang yan At dito. saka yung naalala ko lang na giving na nangyari sa, nung binibuild nila yung movable temple. Yes, yung tabernacle. Doon lang sila nag-giving ng Tabernacle, sobra-sobra. again, voluntary yun. Voluntary O, giving. tsaka ano yun yung mga gold, silver, saka kung anong kailangan lang sa tabernacle. Hindi pang sweldo ng Levites, hindi pang sweldo ng priest, hindi pang sweldo ng high priest, at lalong hindi sweldo ni Moses. Mm-mm. Yun, no? Lahat sila binibigyan ng Panginoon ng pagkain. Pare-pareho sila kumakain ng mana, ng kwek, Provided, oo. tubig. So, hindi ano yun. Ngayon, may mga sacrifices, yes. Nagsasacrifice sila kasi may mga cattle naman sila. Alright? Remember, may mga dala-dala silang cattle galing Israel, galing Egypt, no? So, yun. Kaya may mga from time to time, may mga sacrifices sila nung may tabernacle na, nag-o-offer na sila ng mga burnt offering, sin offering, trespass offering, uh, meal offering, saka peace offering. Yun, ginagawa na yon. Dahil sa tabernacle. Pero yun para sa pagkain ng nag-o-offer, tsaka pagkain ng mga priest. Ang hindi lang nila nakukuha na sa offering ay yung meal offering. Pag nagbigay sila ng meal offering, diretso 'yon sa mga priest. Kasi ano lang yung pagkain 'yon, ano 'yon, mga barley, grain, mga ganun 'yon eh. Um, kung saan man nila nakukuha 'yon, kasi hindi naman sila nagtatanim, malamang sa mga traders. Kasi may mga traders naman na
dumadaan, nagbebenta sa kanila. Siyempre, kung maraming tao rito, magbebenta tayo rito ng ano. Eh, may mga pambili naman yung mga ano Mm. mga Israelites eh. Marami silang perang dala eh. Tsaka may pan-trade sila, may mga animals din sila, may nanganganak din yung mga cattle nila. Trading Mm. yun eh, either trading or pera, may mga gold, silver, marami sila eh. So, kaya they can offer. Nakakagawa sila ng ng mga bread or whatever on top ng meron pa silang mana every day, no? So, again, dapat tayo gratitude, dapat tayo laging we give thanks in everything that we do. Kung anong situation natin. Pangalawang ano dito gusto kong i-point out yung kindness, no? Yung Mm. pag tayo nagbibigay ng tithes, it ano kasi ito eh, hindi lang ito basta papunta sa simbahan, kundi ito'y kasama dito yung nagbibigay tayo sa mga mahihirap, mga sa mga nangangailangan. Kasama yan sa tithes natin eh. Yung portion na yon. Kaya nga sinasabi doon, dito sa prayer dito, yung Deuteronomy 26:12 to 15, di ba? Yung lagi nire-recite sa mga nakaka-follow ng Light of Messiah service namin. Mm. Pero towards the end ng offering, may prayer, may verse. Yun yung Deuteronomy 26:12 to 15 na sinasabi na hindi ako nakakalimot, Panginoon, sa sinabi mo, ito'y tinabi ko, itong holy things at ito'y binibigay ko sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Hindi ko nakakalimutan ng mga utos mo. Yan, malinaw yung sinasabi niyang ano ron, ano. So ito yung binibigay natin. Kaya nga in the absence ng temple, kasi hindi talaga ganito mga kapatid, mga kaibigan, ano. Linawin ko maigi. Ang tithes ay para sa temple system, para sa temple. Since walang temple, saan natin ibibigay yon? Ang ginagawa na Mm. shoot lahat sa mga congregation. Mm. Ganito, no? Hindi naman ako na kontra kung gusto nila magbigay kasi pera nila yon, ano? Pero hindi po ganun ang sistema. May portion dapat yan, if not all, may portion dyan that goes sa mga widows, orphans, strangers. Portion lang dito yung even supporting Levites. Actually, mga pastors and workers, hindi naman sila Levites eh. They Mm. the office of the Levites, pero hindi sila Levites. So, pwede ring portion doon pupunta rin sa mga simbahan. Kasi paano Mm. pag-ooperate ang simbahan kung walang Oo. nagbibigay, di ba? Pero hindi ibig sabihin na buong lahat na lang ibibigay mo, tas bahala na sila. Sa gastos. Oh, Pero walang nakaportion sa mga oo, nangangailangan. puro sweldo-sweldo lang. Tapos yung nangangailangan pa at mahirap ang kinukonsensya na magbigay. Yun, ano. Kasi So, oo, yun medyo ano yun, anong konti. So, ang kaya yun, tayo na mismo ang magbibigay sa mahirap. Bibigay tayo yeah. sa nangangailangan, part yun, no? Wag tayo magdadamot sa kanila. Ito nangangailangan, bigyan mo. Hindi naman ibig sabihin bibigay mo lahat. Ito, kailangan ko 30,000 o 30,000 dahil kailangan mo. Hindi ganun. Unless na mayaman ka, bahala ka, di ba? Okay naman yon. Pero kung limited din ang resources mo, limited lang din ang ibibigay mo. Na hindi naman sila naiinsulto. At the same time, hindi ka naman nauubos. Dahil pag naubos ka, paano mo naman, di ba? So, pero, don't let them go empty-handed. Di ba? Yung may kahit paano naman. Wag naman insulto, no? Kasi yung sabi nga sa Proverbs 10:12 ba yun? Sabi doon eh, ang loving kindness daw, loving mercy ah, ng mga wicked is ano, parang ano yung cruel. It's very cruel. Oh, so dapat ang loving mercy natin, ano natin is loving talaga, loving kindness, no? So dito, no, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver, no? So Mm. gusto ng Panginoon yung ano yung nagbibigay ng masaya ka. So
pag nagbigay ka, nakangiti ka, talagang ano, yung bukal sa loob mo. Kung hindi mo kaya magbigay, huwag ka na lang magbigay. Kasi magkakasala ka lang eh. Hindi nawalan ka na, hindi pa na-accept, naparusahan ka pa. Parang katulad ni Cain. 'Di ba? Sana Mm. hindi lang siya nagbigay, hindi pa siya napagalitan. Hindi pa niya napatay kapatid niya. At hindi pa tuloy siya na itaboy sa Nasumpa. earth Oo, at sana siya nasumpa. patuloy siya. Kasi nag-cost ng ano 'yon eh, 'di ba? So, anyway, sa dito sa portion na to, inaano niya yung Israel as a treasured possession niya, no? Makikita natin ibang-iba ang Israel. Kahit anong saan mo paikutin, iba ang treatment ng Panginoon sa Israel. Pinaparusahan niya, pinapanish niya, talagang ano, pero mahal na mahal pa rin niya. Hindi ito maubos-ubos ng mga kalaban niya. Mula ever since nang gusto na silang ubusin, talagang hindi sila maubos-ubos. Laging Oo. sila eh. Linawin din natin, Brad, na hindi ito dahil sa favoritism, kundi dahil sa kanyang dineclare. This is about his decision at nag-declare siya ng blessing. At Tsaka, kumbaga, ginawa niya talagang akin ang Israel. Inangkin niya. tsaka ganito yun, Sister Deb eh. Meron silang patriarch. Meron silang amain. Gumawa ng Abraham, mabuti. Isaac, and Jacob na talagang sobrang minahal Sobra. ang Panginoon na ang kapalit nun eh minahal din ng Mm. Panginoon ang kanilang mga So, kaanak-anakan. part yung mga pangako niya, hindi niya Oh, tumulay hanggang sa ilang oh. ilang libong lahi. Yung ibang mga lahi, Ang lahi. ang mga ibang lahi, wala naman mga ninuno na nagmahal sa Panginoon. As a matter of fact, Oo. hindi sila sumunod, mga suwail sila at anong ini-expect, di ba? Ngayon kung gusto Minsan natin, sila pa yung dahilan para mapahamak din yung ibang Israelita. kaya nga eh. Ngayon kung gusto nating mahalin din tayo ng Panginoon katulad ng pagmamahal sa Israel, then gayahin po natin ang ugali ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob. Yung sobrang pagmamahal sa Panginoon na sumusunod sila sa commandments. Then, mamahalin din naman tayo. Fair naman ang Panginoon eh. Fair naman siya eh. Okay, kung amain lang sana natin eh, naging masunuri sa Panginoon, malamang blines din tayo, di ba? Pero Mm. tayo na wala na tayong magagawa sa mga amain natin, tayo mismo alam natin, di tayo susunod sa mga utos niya. Pag sumunod Yeah. tayo, mamahalin din tayo ng Panginoon, ibibless na tayo katulad ng Israel. Ganun lang naman yun eh. Maski hindi nga kasapi, kahit sinabi ng Panginoon, ang mga Moabites, dahil hindi nila winelcome ang Israelites, at inano pa nila, nag-cause pa sila na mamatay yung 20,000, walang makakapasok sa kanila up to 10 generations sa congregation ng Israel, sabi ng Panginoon. Galit na galit Panginoon eh. Makalipas lang ng 2 generations eh, si, pangalan nito, si Ruth, Mm. si Ruth gusto sumama, your God will be my God, your people will be my people. Wow. Ayaw niya talagang, yung Panginoon maawain eh. Okay to ah. O hindi na-welcome siya. O ganun din ang gawin natin. Mag-ipilit natin ang sarili natin that the God of Israel will be our God and His people will be our people. Ang problema kasi ng iba, Sister Deb, the God of Israel is my God, but His people is not my people. Kasi ni-replace na ako na yung bago. Replacement theology. Mali. Mali yun. Sabi, pinalit na yung church, wala na, hindi na Oo, mali. Israel. Kaya nga sabi ni Ruth eh, your God will be my God and your people will be my people. Ibig sabihin tayo Oo, kaya attached doon. pala siya. Sa Oo. kanya tumulay ang Panginoong Yeshua. Yan, no. So yan yung ano eh, yan yung ano natin ano. So dapat ipursu natin ang holiness ano. Yung i-reflect natin yung character ng ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob kasi sila yung nag-receive ng covenant eh. Nagbigay ng covenant, sabi nga ng Panginoon kay Isaac, makikipag-covenant din ako sa iyo, ibibless kita kasi ang tatay mo na si Abraham kept my word, my covenant, Hmm. my law, my statutes, my precepts, my ordinances. Dahil sumunod lahat siya sa akin, ikaw rin,
makikipag-covenant din ako sa'yo dahil sa tatay mo. Kung ngayon, Mm. nakipag-covenant siya, gano'n naman, gano'n din si Jacob. Kaya minahal din si Jacob dahil kay Abraham and Isaac si Jacob. Kaya yung mga anak ni Jacob, gano'n din, sumunod din yung 12 tribes niya, yung 12 sons niya. Kaya yung mga anak nila, minahal ng Panginoon kasi 4 generations technically na talagang solid eh. Not to mention Mm. na galing sila kay Noah, kay Shem, kay Eber, di ba? Yung mga righteous people, no? So, kung meron tayo sanang mga amain na gano'n, di minahal din tayo ng Panginoon, di ba? Eh wala, di kapit na lang tayo, papa-adapt na lang tayo. Susundin na lang natin ang kaya nga sabi ng Panginoon ah, Pero may pangako ang Panginoong Yeshua. He who loves me, ibig sabihin, he who obeys me, sabi ni Yeshua, will be loved by my Father. yan. Sabi niya sa John And that's our hope. 15:21. John Yeah. 15:21. Hindi, John 14:21. Sabi niya, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves Mm. me. He And who he who loves loves me. me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. So, yun eh. Kung susundin natin, kaya nga sabi rin ng Panginoon, sabi niya, you are a child of Abraham if you do the deeds of Abraham. So Mm. kung gagawin natin kung anong ginawa ni Abraham, yung sinunod niya ang law, ang precepts, ang statutes, ordinances, he obeyed my voice, sabi ng Panginoon. Nakikinig siya sa akin eh. Sabi ng Panginoon, sinunod niya mga utos ko, lahat ng mga batas ko, lahat ng mga ordinances ko, lahat sinunod niya eh. Kaya minahal siya ng Panginoon, no? So yon, no? Kaya dapat reflective yung character natin sa kay Abraham, Isaac, and Jacob. At siyempre, magiging part din tayo ng ano niya, no? Ng kanyang God's people, ano? Kahit outside the kulambu tayo dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating lahi, pero kapag ka tayo ay sumunod sa yapak ng kanyang minamahal, then yun, no? So dito sa Deuteronomy 27:1-10, Sister Deb, no? Nag-utos Mm. ng Panginoon na isulat yung God's law sa bato. Di ba? Mm. Bakit pag sinulat sa bato, ibig sabihin hindi mo na pwedeng baguhin. Kasi hindi mo na pwedeng burahin yun eh. Hindi mo pwedeng punitin. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng, kaya nga pag sinabing it is written in stone, ibig sabihin, talagang hindi mo na mababago yon. Yun yung term natin na it's written in stone. O pag sinabi ng it's not written in stone, ibig sabihin pwede pang baguhin. No? Ito, Mm. pinasulat niya sa bato eh. Sa Mount Ebal as a covenant Walang, witness. hindi kayang i-erase. O hindi ma-erase yun at tuwing makikita, o ito yung basis mo. Ito yung dapat na ginagawa mo, no? Kaya Ah, pala sa geology ba yon, yung mga natatagpuan ng mga relics ng mga unang panahon, may mga nakasulat sa bato, kahit basag na makikita mo na nandun pa rin doon pa rin, hindi na ano yung yan. mga Talagang writings. written in stone yun eh. Wala nang ano yon. So, um, makikita natin dito na ah, talagang ano, yung Panginoon, maliban pa sa ano kasi yung Ten Commandments, sinulat sa bato pero hindi nila nababasa. Kasi doon nasa loob ng Ark of the Covenant eh. Kaya ano nakalagay sa scroll. Pero ito, Sister Deb, pinasulat talaga sa bato sa sa Mount Ebal, yung mga laws of God. So, Di ba, yung time na yun, habang tumatagal yung panahon, palagi nilang dala yung Ten Commandments na yung nakasulat sa nasa stone. Ark of the Covenant, Yung hanggang ba ngayon, yung nakalagay doon sa pa rin. Ark of the Covenant? Nasa Ark of the Covenant. Pero iba pa yung naisulat sa Mount Ebal, Sister Deb. Iba pa yun. Yun yung Iba pa. nakikita nila lagi. Tapos, ano kaya kung matagpuan pa yung binasag ni Moses? Yun ang hindi natin alam kung ano Naisip ko lang. nangyari ron. Kung ano nangyari ron eh. Binasag niya eh. Ah, Oo. eh, yun ang isang Sobrang malamang galit yun, niya sa inano na yun eh. Kasi
may name ng Panginoon doon, most likely nilibing yon. Dinestroy, oo, tama. Eh, Inano di namin, nilibing, nilibing. Kasi ano yan eh, bawal. hindi po pwedeng sirain o basa o ano eh. Kaya nga, Paano pala, Brad, kung yung mga may nakita kong sinusulat sa ano yung pangalan ng ama? ayun nga. Nakasulat sa t-shirt. Paano pag nilabhan-labhan, tapos na ano. Kaya hindi So, dapat. nahalo pa sa, ano, sa mga unclean. Hindi kasi ano eh, holy ang name ng Most High. Hindi yan dapat ina dinadala Oh, sa ordinary. that is the second commandment, you shall not put my name in vain. Third commandment, thou shalt not Third commandment. bring the name of the Lord in vain. Uh, Yung second, I will not idolatry. find you guilt. I will not find him guiltless that brings the name of the Lord in vain. Napakabigat na commandment nun. Um, kaya ang mga sages, careful sila eh. Alam niyo ba mga kapatid, mga kaibigan, na kapag nagsusulat ang mga sages, mga scribes ng Torah, pag isusulat nila yung pangalan ng Most High, Hmm. bago nila isulat, nagmimikbe sila, Sister Deb. Tapos Oh, nagpapalit dapat sila ng damit. dapat clean na clean sila. Kasi susulat nila. Minsan sa isang verse, 3 beses ang pangalan ng Panginoon. 3 times din sila magmimikbe. Ganon yun. Hindi nila minamadali na tapusin na kaagad natin to para makagawa na tayo. Nakatindi. Ganon ka-holy ang ano. Kaya pag yung scroll ay nasira na, na ano na kailangan ano, nililibing na nila, Sister Deb. Hmm. Nililibing na nila. So, yun ang reason, ano? Kaya ito, isa sa mga, ito, gusto ko lang mabanggit ito, out of topic naman, pero isa sa mga reason kung bakit hindi natagpuan ang Book of Esther sa Qumranic community. Mm. Um, kasi, ang nililibing lang, kasi yung mga ano yun, nakuha nila, yung mga nasa jar. Yung mga nasa jar, yun yung libingan ng mga scroll yon na kung saan may pangalan ang Most High. Alright? Ngayon, ang Book of Esther, hindi na ilagay yung pangalan ng Most High kasi nasa ano sila eh, nasa exile sila sa Babylonia, sa Babylon. Hindi nila magagawa yung normal nilang ginagawa na pag nagsusulat sila ng Torah eh, ano eh, kailangan nila magmikbe, magano kasi under ano sila ron eh, nasa labas sila ng bansa nila. Mm. So, having said that, um, hindi na ilagay yung name ng Most High. So therefore, hindi naman kailangan ilibing ito kung masisira. Kaya walang Book of Esther sa ano sa sa ano, yun ang isang reason doon. No? Tapos if I may if I can remember it right, walang book sa Torah or Haftarah na naisulat outside Israel, of course other than ng Torah itself kasi sa desert sinusulat ni Moses yon. Pero after that, um, I cannot remember at the top of my head kung merong mga sulat from the prophets or writings. Well, Daniel pa Mm. lang, si Daniel, sinulat niya sa Babylonia. Sino pa ba? Si Daniel lang, I think. Tapos yung mga Brit Kadasha na. Kasi naisulat na sa labas sila si Paul, mga letter. Kasi hindi naman nila intended na magiging Bible yon. Anyways, um, ang practical ano dito na gusto kong i-emphasize, kaya pinasusulat ng Panginoon sa Mount Ebal para nakikita nila. Tapos ito yung basis ng righteousness. Ito yung Mm. basis ng good things. Ano ba kasi bawat tao may opinion eh. Anong tama, anong mali, ito dapat gawin, ito hindi. Bawat tao may culture, bawat ganun. So, pero iisa lang ang basis dapat. Ang basis ng righteousness ay yung Torah. So, kapag nakikita nila yon, dapat ang buhay natin ay at mga actions natin dapat based dun sa Torah. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua,
Let your light so shine before men, that they may see your good deeds, and they will praise your Father who is in heaven. So, yung light nun, Sure, right, is sure. yung Torah. So let your light, hindi natin light yun, but yung Torah mismo na nanggagaling sa atin. Ibig sabihin, we talk about it. At nakikita sa buhay. Tapos when we talk How about you it, live, how we, you talk, we do how them. you do. Kaya nakikita yung good deeds natin. Ito yung basis ng righteousness is ang Torah, tapos ginagawa natin. Mm. Kapag sinabi natin tayo dapat Mm. tumutulong sa mahirap, dapat nakikita din tayo kahit hindi dapat natin how should I say it? Dini-display. Pero eventually, um, one way or another, mapapansin ng mga tao na generous ka or giver ka or hindi ka madamot or mga ganon. Ano? So, yung light mo is the Torah, sinasabi dapat maging mapagbigay ka. Tapos nakikita ng mga tao yon ginagawa Mm. mo. O, alba, sinasabi mo maging mabait ka, mag-kindness, di ba? Tapos mabait ka rin. Sinabi mo, nag-observe ako ng Shabbat. O, dapat pag-observe ka ng Shabbat, dapat nag-observe ka rin. Dapat consistent yung words mo, which is yung light, which is yung Torah, sa action Mm. natin, which is the good deeds. No? Kasi ang ano thy word is a light to my feet and a lamp to my Mm. path. Is a lamp to my feet and a light to my path. Di ba? Kanta yun, thy Mm. word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nasa Psalms 119 yan. Mm. So, yung Torah, yan yung liwanag. Ito pala yun. Di ba? Pero At pag saka hindi mo ginawa, wala rin. very consistent ang Panginoon ever since pagdating sa pagsunod sa kanyang Torah. Kagaya ng sinabi niya, inutos niya sa Deuteronomy chapter 4, verse 6, yung you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Ibig sabihin, we shall, yung Torah, mag-emanate yun from you dahil sinusunod mo. So, kumbaga, gagamitin mo ang lakas mo para masunod siya. Yun. With all your might, with With all all your your, soul, with all your talagang, strength. with all your strength. Kasi that is the only way to show God that you love Him. Mm, Yun exactly. lang ang ano niya, ways niya, hindi yung pagbibigay, okay, magbigay kasi utos din naman niya yun. Pero Maraming una, yung marami. language of love, Sister Deb, di ba, Yes, usapan language. natin yung language of love na pag-usapan Yes. natin noong araw pa na bawat isang may parang language of love. Yung iba gusto service. Kapag tinutulungan mo, nagsiservisyo ka, nakikita nila ang pagmamahal mo. Yun, Yung isa. iba Iba giving. naman by kindness ng words. So, Oo. okay. Babay. Iba naman by giving. Bigay ka ng bigay. Ay, mahal ako nito. Oo. Makikita mo yan kasi may mga tao, nag express sila ng pagmamahal nila sa pagbibigay. Bigay sila ng bigay. Yun ang way nila Tapos yung ng pag-express ng love. pagdamay sa kapwa. Tama Actually, yun. kahit wala kang may bigay, pwede ka dumamay. Mahabagin ka. Normally, kung ano Kanya-kanya. yung ginagawa mo, yun ang language of love mo. Yung language of Oo. love. Ngayon, Love lang. ang Panginoon, ang gusto niya ay keeping His commandments. Kaya sabi niya, hindi Mm. niya sinabi, if you love me, uh, give me money. Or give me your tithes and offering. Hindi naman ganun eh. Oh, If you love me, sing songs to me. Hindi naman niya sinabi yun eh. If you love me, uh, worship me. oh, ganun. Kahit nga worship. Oh, serve me. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, if you love me, keep my commandments. Napakalino yun. And also, by keeping His commandments, that's the moment na nakakapag-serve tayo sa Kanya ng maayos. Yan. Totoong service. Everything else is ano na lang Nagbibigay mo yan. yung Parang totoong ano na lang service. yan. Parang ano lang yan. Bonus lang or something. Hindi yun ang primary. So, Oo. ang, Ito ang, yung... ang primary talaga is keeping His commandments. No? You Mm. can say all you want that you love God. I love you, Lord. You can even sing yung I love you, Lord. You can sing all you want. But if you're not keeping His commandments, you don't really love Him. Wala din.
So, lahat yun ang tawag doon is hypocrisy. Ay ibang sinasabi mo sa salita, iba yung ginagawa mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mga Pharisees, sabi na niya sa mga disciples niya, sundin mo yung ginagawa ng mga Pariseo. Pero wag yung gagawin yung Ay, ginagawa. yung mga sinasabi, yung mga tinuturo nila. Oh, sundin Sundin nyo mo yung yung tinuturo tinuturo nila kasi nila. alam nila yung Torah. Sabi nila, pero Tinuro wag nila yung yung Torah. gagawin yung ginagawa nila. So, Oh, so o, ibig di ba? sabihin, Kasi may hypocrisy yun eh. disobedience. Hindi nagtatugma ang sinasalita sa ginagawa. So dapat Mm. ang light natin tapos yung Mm. action is one and the same. Yan ano. So ngayon dito no sa Deuteronomy 27:11-26 no. Yung meron silang ginawang ceremony sa Gerizim sa Mount Ebal, yung blessing and curses proclaim ano. So isang set yung kalahati ng mga tribes ni-recite ang mga blessing kapag sila ay susunod sa Panginoon ito. Tapos yung isang grupo naman ng tribe sa Mount Ebal, sinisigaw naman nila yung mga kapag ginawa mo ito, curse ka. Pag ginawa mo ito, curse ka. Yung mga ganon. Lahat ng mga kasalanan na hindi mo dapat gagawin. Mm. Ito yung mga don'ts, no? So, dito, bakit nila kailangan, earlier sinabi natin na pinasulat ng Panginoon ang mga commandments niya sa bato. Tapos dito, pina-recite sa kanila para naririnig na nila, nabasa nila, naririnig nila, sinasabi nila. So talagang kumpleto na ibig sabihin, ano na talaga, talagang talagang ano na, di ba? Ah, hindi pwedeng hindi mo gagawin, no? Um, Kasi actually yung words natin, Sister Deb, it will either condemn us or save us. Yun ang ano ron, ano? Ngayon, kapag sinabi natin ito, tapos hindi natin ginawa, condemnation ang nakaabang sa atin, nakakatakot. Ito Sister Deb, ito mga kapatid, mga kaibigan, mawalang galang na, no? Sinasabi natin na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, Panginoong Yeshua bilang sariling Panginoon, Panginoon, Mm. nakapagligtas. Pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Instead na masave tayo, yun ang nagiging condemnation sa atin kasi nagsabi tayo and we broke our promise. Mm. Nakakatakot po yun, ano? Kaya pag sinabi nating, Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong Panginoon, ibig sabihin ay susundin natin ang kanyang mga kautusan. Last week ba yun, Sister Dab, yung in-enumerate natin yung 74 na mga utos? Ah, utos, oo. Pero 630 niya, pero Utos. yun ang pinakamarami, no? Pero ang point dito is may mga commandments. Kaya from time to time, or whenever there's an opportunity, binabanggit natin ang mga utos talaga. Hindi lang yung basta pure commandment na word lang na commandment tapos wala talaga. Ano yung Mm. commandment? Di ba? So, ang mga major dito yung Ten Commandments na lang. Di ba? I am the Lord your God who brought you out from Egypt. Thou shalt have no other gods before me. Dapat wala tayong God other than God Himself. Yun ang una. Pangalawa, thou shalt not make any graven images or any likeness in heaven above, on earth below, or under the earth. Thou shalt not worship them nor serve them, for I am a jealous God, punishing the iniquity of those who hate me up to third and fourth generations, but giving grace to thousands of those who love me and keep my commandments. Huwag daw tayo magkakaroon ng any graven images or any idols. Ibig sabihin, anything or anyone na pumagitan sa Panginoon at sa atin, yun ang idol. Idol yun. No? Pangatlo, thou shalt not bring the name of the Lord in vain. Ito yung pinag-uusapan natin, Sister Deb. Dinidisplay pa nila yung pangalan ng Mosay tapos nilabhan, napawisan, pumangit, na ano, nababastos eh. Hindi Tapos na siya, yung nakalagay pa sa tarpaulin, siyempre pag tapos nabulok yung nasira na yon. tarpaulin, Ay, saan mapupunta ganun yun? yan. Nandun yung pangalan ng ama. So, hindi dapat yan. Ano.
Pang-apat, remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi Sunday ang Sabbath day. Ang Sunday ay Sabbath ng mga gustong gawing Sabbath ang Sunday. And Pero hindi it's talaga Sabbath ang actually, Sunday. Oo. it's work day. Oo. So, inutos ng Diyos, 6 days you work. So, it's a Sunday, it's work day. Work day yun. Ganito yun eh. Kasi sinasabi nila ang Sabbath means rest. So Sunday gusto ko mag-rest. Yeah, Sabbath mo yan. Rest mo yan. Pero sabi ng Sa'yo, Panginoon, hindi may lang sa Sabbath Panginoon. day. Merong sariling Sabbath day ang Panginoon. Doon tayo pupunta. Hindi yung Sabbath day natin. Ng kung anong gusto mo. Rest day mo, Monday. Di yun ang Mm. Sabbath day mo. Eh di, yan ang Sabbath day mo. Pero commanded tayo na pumunta sa Sabbath day ng Panginoon. From sundown ng Friday to sundown ng Saturday. Okay? Mm. Tapos, yun nga, panlima, at hindi lang yung Sister Deb, hindi lang yung Seventh Day Sabbath, kundi pati yung mga feast niya. Kanyang mga O yung fiesta, mga kapistahan na, simula yan sa Passover, mm, ay, ade, sorry, wedding. yung first day ng Feast of Unleavened Bread. Tapos seventh day of Mm. Feast of Unleavened Bread. Tapos Pentecost. Tapos itong approaching, Sister Deb, itong September 22. Uh, Oh, so ito na, Feast next of week na. Feast of Trumpet. Trumpet, next week na yan. Dapat walang pasok ng Friday evening. So Tuesday dapat walang pasok. Dapat walang pasok yan, ano? So, Yom Teruah, which is Rosh Hashanah or Feast of Trumpet. Yom Kippur, October 1. Yung Important. pakibalik Brad dun sa sabi mo walang pasok. Ano ba yan? Sabat na? Ah, Sabat yung Tuesday yeah, o yeah. rest day? Tuesday. Ano yon? Special Sabbath yon. Dapat no work day yon. From, Okay, from, Tuesday. from Monday evening to Tuesday sundown. Yun ang ano. Yun ang walang pasok. Kasi meron pang isa, yung diaspora up to Wednesday. Kaya lang, tradition na yun. Ino-observe yun ng mga Jews. 2 days ang ino-observe nila. Wala naman akong problema ron. Pero at the minimum, yung sa Israel. So yun yung ano sinusunod natin, no. Kung gusto sundin yung the next day, di okay lang. Pero hindi pwedeng i-implement yun to everyone, no. Ang sinasabi lang natin kung ano inutos lang ng Panginoon, no. Tradition is optional. Okay? Tapos Yom Kippur, very important, October 1. Tapos yung first day ng Sukkot. Tapos yung eighth day which is Shemini Atzeret. So pito na special Sabbath yan, no? Yun yung remember my Sabbath day to keep it holy. Tapos honor your father and thy mother so that you will live long in the land. Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not um, um, deceive for gain. Yun yung sinabi nila na thou shalt not steal. Pero it's by implication, it is do not deceive for gain. Deception yung mga nagtuturo-turo ng Bible at dinideceive nila yung mga magbigay kayo ng tithes dito, magano kayo ng ano, they deceive for gain, wag po ganon. Kasama po yan sa Ten Commandments. Tapos thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Yan yung mga fake news. Mga maski finorward lang natin yung ano dahil nagkakampihan politiko ganon. Galit ka lang ka ganito, may news na nakita ka yung pala fake news pala. Thou shalt not bear false witness, no? At lastly, thou shalt not covet thy neighbor's wife, thy neighbor's house, thy neighbor's property. Yung wag mong pag-iinteresan ang iba na lalo na yung Mm. neighbor, dinefine ito ni Yeshua, neighbor ito yung nangangailangan within your perimeter, within your circle of Mm. influence o yung mga nadadaanan mo. So, yan ang mga quick ano doon. Ngayon, merong um, mga blessing ang obedience. Automatic yon. Dahil fair ang Panginoon, kapag gumawa tayo na ikalulugod niya, ay meron tayong blessing. Whether immediate,
or delayed. Pero meron. Lagi yan. Alam mo, makita mo, Brother Richard, sister, di ba ako yung nag-o-observe ng Shabbat ng matagal na pero parang wala naman nangyayari sa Mm. buhay ko. Mahirap pa rin ako. Marami pa rin ako problema, gano'n. Hindi ko alam kung anong ano, pero itong nakikita ko, um, ang hindi lang pera ang blessing. Ang Mm. number one na blessing, yung buhay, buhay tayo. Eh. Yung buhay At tayo. also, Brad, it's an evidence na hindi siya nag-aaral ng Torah. Hindi Oo, siya nagbabasa. oo, Kasi doon pa lang malalaman mo bakit ito nangyayari. oo, You will accept whatever things na maranasan mo. oo, And also, it it teaches you to pray oo. kung meron kang question upang maliwanagan at hindi tayo puro reklamo. Yeah. Pero, Mawala yung reklamo mo pag oo, alam mo ang Torah. tama yan, ano. Pero, iano rin natin, for the sake lang ng, ano, kasi siguro, baguhan pa lang or whatever, Yes. ah, bawat observe natin ng ano, parang cause and effect yan. Pag may ginawa tayong mali, may effect yun. Pag may ginawa tayong tama, may effect yun. So, pag sumusunod tayo sa Panginoon, may effect. Whether hindi natin alam kung na-extend ang buhay natin ng another year, another month, na yung pala, ang buhay lang pala natin ay up to certain number of years. Sabihin natin na 70 years old, 60 years old, di natin alam. Pero every time na ano ka ng commitment, nadadagdagan pala ng buwan o taon yung ano mo, yung buhay mo. Hindi natin alam. Delayed yun eh. Delayed yun, ano? Maaari din naman na dahil sumusunod ka sa Panginoon, ikaw ay nakakatulog ng mabilis. Ako, sister, din, mabilis ako nakakatulog. Blessing ng Panginoon yan eh. Uy, Pag ako oo, blessing din yung makatulog nakamasa ka. ako eh. Nakamasandal lang tulog. Yan yung Oo. blessing yan, ano. Um, yung ano, minsan yung, alam mo yung prayer, kasi sa Mm. yung prayer of a righteous man availeth much. Yung pag humingi ka may favor sa'yo. Ang lupit. Mm. Dahil may sinusunod ka sa Panginoon, Yes, ma'am. may favor din binibigay sa'yo, Panginoon. Parang ito, may credit ka, may Tapos bibigyan ka ng credit. yung nangyayari yung mga request mo, na usually ang request natin na hindi para lang sa atin, kundi para sa kapwa, sa Oh, iba usually. Yung oh, sa atin, bahala ng Panginoon sa atin, di man niya tayo pababayaan. So, yung prayer natin mas nakapokus sa kapwa. yan. Oh. Tsaka, kaya nga, sabi ng Panginoon, pray for one another. Kasi, kung yung prayer ko to you, Yeah, it yeah. helps you. Your prayer to me, it helps me. Parang Yeah. gano'n yan eh. Parang At doon nagko-complement nalulugod doon ang Panginoon pag yan. nagdadamayan ang Oh. kanyang mga anak. Yan, no. So, parang ganito yan eh. Yung flower tsaka yung bubuyog, di ba? Yung nectar ng ano ng mga flowers, hindi naman siya Oo. nakikinabang nun eh. Ang iba makikinabang nun yung ano yung bee. Yan ngayon yung bee, kukunin niya yung Brood. nectar para may Yung brood. Dadalhin meron niya sa siyang honey, pero nakakatulong naman siya doon sa flower na nakakaano siya para dumami. nag-aano siya Mag-pollinate. nagiging fruit siya or whatever or Oo. na kumakalat siya. So may synergy. Oo. So kaya sinasabi ng Panginoon, pray for one another. So I pray for you, you pray for me, we pray for one another. That's how we love one another. Yan ang ano kaya Yes. yun ang ano natin, ano. So yun ang ano natin, very important na sumusunod tayo kasi hindi natin alam kung ano nangyayari. Isa pa sa Mm. gusto kong i-point out, hindi natin alam baka may sakit pala dumaan sa atin. Pero dahil nga Mm. sa faithful tayo, hindi dumaan, nawala, hindi natin alam kung ano nangyari. Di ba? Kasi kung ibibigay sa atin ng Panginoon yung accounting, o ito yung mga ginawa mo, ito yung premyo mo. Di ba? Di ba? Hindi natin alam eh. Basta I'm sure na bawat sunod natin sa Panginoon, laging meron yan. Kasi hindi pwedeng wala. At hindi lang po pera yung blessing. Marami yan. Peace, security, yung happiness, joy inside, marami yung good health, long life, security ng mga pamilya natin, ng mga mahal natin sa buhay.
Marami yan Mm. na hindi ito mabibili ng pera. Di ba? Hindi mabibili ng pera. Yan ang mas, kasi kung binigyan ka ng pera pero hindi mo nun mabili ng pera yung kailangan mo, what's the point? Di ba? Yun, ano. At yung mga penalties naman, ganun din. Kapag may ginawa tayo, may katumbas din yun na penalty. So, bawas-bawasan natin ng konti yung yung mga punishment ano kasi baka mas marami yun kawawa din tayo. So, we have to avoid yung ano. Kaya alamin natin ano yung mga ayaw ng Panginoon, huwag na natin gawin, no? So makikita lang natin 'yan sa Torah. Hindi 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 minsan inaantay lang sa pulpit, ganun kung anong mabuti kung yung nagtuturo sa pulpit nagtuturo ng Torah. Minsan kung ano-ano lang tinuturo I'm sorry pero kapag ang isang preacher hindi nagtuturo ng about the Torah, mag-isip-isip ka na rin. Di ba? Yun eh. Anong tinuturo nito? Based ito sa what? Minsan ang basis ng teaching ng marami, Sister Deb, yung mga Mm. libro na gawa ng mga kung sino. Dapat ang tinuturo mismo yung Bible. Sasabihin nila, yung galing din naman sa Bible ba't di na ka lang dumiretso ron, di ba? Kumuha ka pa ng additional na layer. Anyways, that's their problem. Pero ang aking opinion, ang aking suggestion, dumiretso tayo sa Torah. At okay lang Mm. naman makinig sa mga nagtuturo, pero dapat i-scrutinize. Maski kami, mga kapatid, mga kaibigan, I don't mind na ma-scrutinize ang sinasabi namin based sa Bible. Mm. Check kung kaya lagi ako nagbabanggit, kaya hindi ako nagdi-debate, laging Torah lang ako eh. Mm. Yun lang ang inaano ko eh. Minsan kumukuha ako sa Brit Kadesha, minsan sa Haftarah. Um, Doon lang ang basis ng turo. Kaya paulit-ulit tayo, Torah lang tayo ng Torah, Ah, Torah, hindi yung sariling interpretations. sariling interpretation. Kaya paulit-ulit yan. Oh, so, yan yun, ano. Um, Okay. Wala na yata tayong oras, Sister Deborah. Yes, yes, Brad. Malapit na mag-ano. Okay, so Nag-over bago tayo po tayo last week. So, magpaalam, i-conclude po natin ang pangkahalata ng mga binanggit ni Brother Richard, yung mga tinuro sa atin. At po-focus po tayo sa John 14:21. Sabi ng Panginoon, He that hath my commandments and keeps them, he is the one that loves me, and he that love me shall be loved by my Father, and I will love him and will manifest myself to him. He that he that hath my commandment and keep them. yan. Okay. So, yan. And also, dineclare din ng Panginoong Yeshua, sabi niya, love the Lord your God with all your heart. Ito po ay binanggit niya po ito galing sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. Right. Pero binanggit niya mo verse 5. Okay, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Yan. Sabi ng Panginoon, from these two hangs the whole commandments. Kung ito Yan. po ay ating patuloy na isa sa puso at tatandaan. Yun. Okay, so balik natin kay Brother closing prayer. Tayo ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon muli na naihayag namin ang inyong salita. Nawa, nabigyan namin kayo ng kapapurihan at naihayag namin na ayon sa inyong kalooban ang parsya kitavo. Nawa, Mm. Panginoon, ay ang inyong mga salita ay manahan sa puso ng mga kapatiran at ito ay magdulot ng mga magagandang gawa na ito ay makita ng mga tao na nakapaligid sa amin at ito ay magbigay ng kapapurihan sa inyo. Pinapanalangin din po namin na pagpalain niyo po, patuloy niyo pagpalain ng radio station na Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na maihayag ang inyong salita. At nawa ay ito ay maisulat sa tablets of heaven sa kanilang pabor at nawa Panginoon ay pagpalain niyo pa nawa ang radio station na to at ang iyong ministeryo. Muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen.
Inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at ang kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakah Adonai bishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha v'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. At ang ating pong tinalakay ngayon ay popost po natin sa ating Facebook page, Light of Visayas Sorcerer Ministries. Pwede po natin balik-balikan ang lahat ng mga lessons doon na itinuro sa atin ni Brother Richard. At marami po tayong matututunan. Pwede po kayong mag-question, mag-comment, anything po at mag-message lang po kayo sa amin at sigurado po kami po ay tutugon. At tandaan po natin sa araw na to, patuloy po nating namnamin o i-enjoy ang araw ng Sabat, kapiling natin Panginoong Yeshua. Ako po yung lingkod si Sir Derry Ferrello with Brother Richard Season sa kabilang linya na patuloy na nag-send sa inyo ng kapayapaan at patuloy na bumabati pa rin sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom.